Pagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Unang Hari, Kabanata 7, talata 1 hanggang 13. Nagpatayo ng palasyo si Solomon. Nagpatayo rin si Solomon ng palasyo niya at inabot ng 13 taon ang pagpapatayo nito. Ang isa sa mga gusali nito ay tinawag na Kagubatan ng Lebanon. Ang haba nito ay 150 talampakan, ang luwang at 75 talampakan at ang taas ay 45 talampakan. Ito ay may 4 na hanay ng mga haliging sedro, 15 bawat hanay at nakatukod ito sa 45 na pambalagbag sa ibabaw ng haligi kung saan nakakabit ang kisaming sedro. Ang dalawang gilid ng gusaling magkaharap ay may 3 hanay na bintana na magkakasunod. May 3 hanay rin itong parihabang mga pintuan na magkakaharap. Ang isa pang gusali ay ang lugar na pinagtitipunan na may maraming haligi. Ang haba nito ay 75 talampakan at ang luwang ay 45 talampakan. May balkonahe ito sa harapan na may bubong at may haligi. Nagpatayo rin siya ng gusali kung saan inilagay niya ang kanyang trono. Ito rin ang lugar kung saan siya humahatol. Pinatakpan niya ito ng mga tablang sedro mula sa sahig hanggang sa kisame. Ang bahagi ng palasyo kung saan nakatira si Solomon ay nasa likod lang ng gusali kung saan siya humahatol at magkatulad ang pagkakagawa nito. Katulad din nito ang yari ng bahay na kanyang ipinagawa para sa kanyang asawa na anak ng Faraon. Lahat ng mga gusaling ito, mula sa mga pundasyon hanggang sa mga bubong, ay gawa sa pinakamagandang uri ng bato, na pinagputol-putol at tinabas ang lahat ng gilid ayon sa tamang sukat. Ang mga pundasyon ay gawa sa malalaki at magagandang uri ng bato. Ang haba ng ibang kahoy ay 15 talampakan at ang iba ay 12 talampakan. Sa ibabaw nito ay may kahoy na sedro at mamahaling mga bato na tinabas ayon sa tamang sukat. Ang maluwang na bakuran ay napaligiran ng pader, na ang bawat 3 patong ng mga tinabas na bato ay pinatungan ng kahoy na sedro. Katulad din nito ang pagkakagawa ng pader ng bakuran sa loob ng templo ng Panginoon at ng balkonahe. Ang mga gamit ng templo. Ipinasundo ni Haring Solomon si Huram sa Tyre. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa unang aklat ng mga hari, Kabanata 7, versikulo 14 hanggang 26. Anak ng isang balo mula sa lipi ni Neftali na napangasawa ng isang manggagawa ng mga kagamitang tanso na taga-Tiro. Si Hiram ay matalinong manggagawa at mahusay gumawa ng anumang kagamitang tanso. Siya nga ang ipinatawag ni Haring Solomon upang gumawa ng lahat ng kagamitang yari sa tanso. Ang mga haliging tanso. Nagbubuo siya ng 2 haliging tanso, 27 talampakan ang taas ng mga ito at 18 talampakan ang sukal na pabilog. Ang bawat haligi ay nilagyan niya ng kapitel na tanso rin na tigpipitot kalahating talampakan ang taas. Gumawa pa siya ng 2 palamuting animoy kadena na pinalawit niya sa dakong ibaba ng kapitel. 7 likaw bawat kapitel. Nagbubuo pa siya ng mga garanadang tanso na inilalagay niya sa ibaba at itaas ng palamuting kadena, 2 hanay bawat kapitel. Ang paitaas naman ng kapitel ay hugis bulaklak ng liryo at 6 na talampakan ang taas. Sa ibaba nito, nakapaligid ang garanadang tanso, 200 bawat kapitel. Ang mga haliging ito ay tinayo sa pasilyong nasa harap ng templo, sa magkabilang tabi ng pinto. Ang kanan ay tinawag na Hakin at ang kaliway Boas. Sa gayon, nayari ang mga haligi sa harapan ng templo. Ang dagat na tanso.
Gumawa siya ng isang malaking kawa na pinangalan ng dagat na tanso. 15 talampakan ang luwang ng labi nito. 7 kalahating talampakan ang lalim at 45 talampakan ang sukat sa pabilog. May 2 hanay na palamuting hugis, upo ang gilid nito sa dakong labas. 10 sa bawat isang talampakan at kalahati. Ang mga upo ay binubong kasama ang kawa. Ang dagat na tanso ay ipinatong sa gulugod ng 12 turong tanso na magkakatalikuran. 3 ang nakaharap sa hilaga at 3 sa timog. 3 pulgada ang kapal ng kawa at ang labi nito'y parang labi ng saro, hugis bulaklak ng liryo. Ang lulan ng dagat na tanso ay 10,000 galong tubig. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng unang hari, Kabanata 7, versikulo 27 hanggang 39. At ang sabi, gumawa rin si Huram ng 10 tansong kariton na gagamitin sa paghakot ng tubig. Ang haba ng bawat isa ay 6 na talampakan. Ang luwang ay 6 ding talampakan at ang taas ay 4 at kalahating talampakan. Ganito ang pagkagawa ng mga kariton. Ang mga dingding nito ay may mga kwadro at napapalamutian ng mga larawan ng leon, mga baka at mga kerubin. Ang ibabaw at ang ilalim ng mga kwadro ay may magkakatulad na palamuti na parang mga bulaklak. Ang bawat kariton ay may 4 na tansong gulong at mga tansong ihe. Sa bawat sulok ng mga kariton ay may tukod na humahawak sa pabilog na patungan ng tansong planggana. Ang mga tukod ay napapalamutian ng parang mga bulaklak na kabit-kabit. Ang pabilog na patungan ay nakaangat ng 1 kalahating talampakan sa ibabaw ng kariton. At ang luwang ng bunganga ay 2 talampakan at 3 pulgada. Ang paligid ng ilalim ay may mga inukit na palamuti. Ang dingding ng kariton ay kwadrado, hindi pabilog. Sa ilalim ng mga kwadradong dingding ay may 4 na gulong na nakakabit sa mga ehe na kasama ng ginawa ng gawin ang kariton. Ang taas ng bawat gulong ay 2 talampakan at 3 pulgada. At katulad ito ng gulong ng karwahe. Ang mga ehe, tubo, rayos at tapalodo ng gulong ay gawa lahat sa tanso. Ang bawat kariton ay may 4 na hawakan, isa sa bawat gilid at naiporma na ito kasama ng kariton. Sa ibabaw ng bawat kariton ay may pabilog na liig na may 9 na pulgada ang taas. Ang mga tukod nito at ang dingding ay naiporma na din kasama ng kariton. Napapalamutian ang dingding at mga tukod ng mga larawan ng kerubin, leon at puno ng palma kahit saan na may lugar para sa mga ito. At may palamuti rin ito na parang mga bulaklak na kabit-kabit sa paligid. Ganito ang pagkakagawa ni Huram ng 10 kariton. Magkakatulad lahat ang kanilang laki at hugis, sapagkat iisa lang ang pinagulmahan nilang lahat. Nagpagawa rin si Huram ng 10 tansong planggana, isa para sa bawat kariton. Ang luwang ng bawat planggana ay 6 na talampakan at maaaring lagyan ng 220 galong tubig. Inilagay niya ang 5 kariton sa bandang timog ng templo at ang 5 naman sa bandang hilaga. Inilagay niya ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat sa pagitan ng gawing silangan at gawing timog ng templo. Ito ang mga salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Kings, chapter 7, verse 40 to 51. At ginawa ni Hiram ang mga hugasan at ang mga pala at ang mga mangkok, gayon tinapos ni Hiram ang lahat na gawa sa kanyang ginawa sa Haring Salomon sa bahay ng Panginoon. Ang 2 haligi at ang 2 kabilugan sa paligid ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi at ang 2 yaring lambat na nakaligid sa 2 kabilugan ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi. At ang 400 granada sa 2 yaring lambat, ang 2 hanay na granada sa bawat yaring lambat
upang makaligid sa dalawang kabilugan ng mga kapitel na nasa dulo ng mga haligi. At ang 10 patungan at ang 10 hugasan sa ibabaw ng mga patungan, at ang 1 dagat-dagatan at ang 12 baka sa ilalim ng dagat-dagatan, at ang mga palyok at ang mga pala at ang mga mangkok sa makatuwid bagay lahat ng kasangkapang ito na ginawa ni Hiram sa Haring Salomon. Sa bahay ng Panginoon ay pawang tansong binuli. Sa kapatagan ng Hordan, binubo ng hari sa malagkit na lupa na nasa pagitan ng Sokot at ng Sartan. At lahat ng kasangkapan ay hindi tinimbang ni Salomon sapagkat totoong napakarami, ang timbang ng tanso ay hindi makukuro. At ginawa ni Salomon ang lahat ng kasangkapan na nasa bahay ng Panginoon, ang ginintong dambana at ang dulang na gininto na kinaroonan ng tinapay na handog. At ang mga kandelero na taganas na ginto na 5 sa dakong kanan at 5 sa kaliwa sa harap ng sanggunian, at ang mga bulaklak at ang mga ilawan at ang mga pang-ipit na ginto. At ang mga saro at ang mga panggupit ni Mitsya at ang mga mangkok at ang mga panandok at ang mga suuban na taganas na ginto at ang mga pihitang ginto, maging ang sa mga pinto ay bahay sa loob na kabanal-banalang dako, at ang sa mga pinto ng bahay sa makatuwid bagay ng templo. Ganito nangyari ang buong gawa ng Haring Salomon na ginawa sa bahay ng Panginoon, at pinasok ni Salomon ang mga bagay na tinalaga ni David na kanyang ama, ang pilak at ang ginto at ang mga kasangkapan na, at ipinasok sa mga silid ng kayamanan ng bahay ng Panginoon. This is the word of God. Amen.